So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Tama po, tama. Itong si Dr. Jose Rizal dahil ang kabataan ngayon guys, ang mga kabataan ay tumindig na rin po para sa katotohanan. Bumoses na rin po para itama ang mga kamalian. Tama nga si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sabi dito sa balitang to, UP Student Council demand Marcos administration to allow and support the ICC investigation. Bumoses na po guys, yung mga katulad ko ng mga kabataan para itama po ang kamalian. Magsilbi tayong liwanag sa dilim. Putulin natin ang sumpa ng kamalian. Sabi pa dito, the 56th General Assembly of the Student Council or GASC of the University of the Philippines approved po a resolution demanding the Marcos administration to allow and support the International Criminal Court or ICC investigation of on former President Rodrigo Duterte's allegedly crimes against humanity. Boses na po to guys ng kabataan. Ito na yun, no? Ito na ang simula ng mga bagong usbong na literal na pag-asa ng ating bayan. Nalalapit na ang pagtatapos ng kabanata ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga sa kasabihan ni Jose Jokno, we can strengthen our leaders by pointing out what they are doing that is wrong. Tama ba mga kababayan? Na kailangan nating punahin ang pagkakamali ng isang leader. Kasi pag hindi natin pinuna guys, feeling superior yan. Kapag hindi tayo bumoses, feeling above the law yan. Diba? Which is napakapangit nun. Patsulok, mayaman lang, nasa tuktok. Pangit yun. Kaya buti na lang, may mga kabataan pa rin na kahit papaano ay tumindig at naninindigan para sa tama. Nagsisilbing liwanag galing sa dilim. Salamat po at saludo po ako sa inyo. Mabuhay po ang mga kabataan, mabuhay po, nakaka-proud yung mga katulad natin. Grabe, napaproud ako guys. Kasi imagine ang daming mga bata or kahit sinong tao ang takot na magsalita. Kasi guys, pag magsalita ka, may kalalagyan ka eh. Pero ngayon, yung pagsupil nila sa bunganga ng mga kabataan, ngayon, tumindig na po sila, naninindigan na po, inalis nila yung takot sa kanilang sarili. Gusto nilang itama ang mga pagkakamali na hindi dapat tularan. See? Kaya digong, tibayan mo na yung kaka-fentanyl mo para lumakas yung kalooban mo kasi unti-unti ka nang ginugogo, inuutay-utay ng mamamayang Pilipino. And according na din dito guys sa survey na pinakita ko sa inyo kahapon, kita niyan, public approval of International Criminal Drug War Probe is growing. Padami ng padami ang mamamayang Pilipino at pamulat ng pamulat ang mamamayang Pilipino na uhaw at sumisigaw sa hustisya laban sa karahasang ginawa mo nung panahon at termino mo na talagang halos ipamukha mo sa mamamayang Pilipino na wala kang pakialam sa human rights law. Diba? Ngayon, parang nilalamon ka na nang sinabi mong wala kang pakialam about dito sa human rights law dahil sinabi mo sa interview na hindi ka magpapahuli ng buhay. So, it only means manlalaban ka sa gobyerno. Naturingan kang abogado, naging mambabatas ka, naging pangulo, pero ikaw, wala kang respeto sa ating saligang batas at sa administrasyong to. Diba? Ano kaya yung pakiramdam na parang minumulto ka na ng 30,000 people, di umano'y allegedly dead, the numbers of allegedly dead
during your bloody drug war campaign. Ang pakiramdam na yung mga kakampi mo, katulad ni Senator Bato de la Rosa, na tila bag umiiba na din yung tono at parang nilalaglag ka na din. Ready to sing, ready to testify sa mga ginawa mong kamalian nung panahon mo. Ano yung pakiramdam? Na halos lahat ng pagkakamali or karasang ginagawa mo ay parang dumadampi, unti-unti sa'yo. Bumabalik sa'yo. Dinadahan-dahan ka na. Ano yung pakiramdam? Na minumulto ka na ng sarili mong multo. Diba? Grabe. Grabe. Tama nga yung mga yung mga tao, guys. Kasi 'di ba sa isa kong recent vlog sinabi ko na if you have the feelings that something is wrong, don't be afraid to speak up. Nung pagkasabi ko, guys, sa vlog ko na yon, nakinig yung mga kabataan, nanindigan, guys. 'Di ba? Tingnan nyo yung recent na pinakita kong balita sa inyo, yung UP students. 'Di ba? Ganyan, guys, yung nagiging boses natin. Once na may nagsalita na isa, kailangan natin, kasi kailangan may magpakita ng tapang eh. Kasi madaming natatakot up to this moment. So, ang kailangan lang natin dito, merong isang boses na naninindigan para nang yung iba na nakakakita ay tumindig din, magsalita rin. 'Di ba? Para mawala yung takot sa kanilang mga puso. Kailangan lang talaga nating unahan. 'Di ba? Lakas talaga ng boses ni Mima, no? Mabuhay, mga kabataan. So, sa mga hindi nakakalam, guys, I'm only 21 years old. So, going to be 22 na this year. But anyway, salamat po sa mga katulad ko. Talagang tayo po ang nagsisilbi na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay literal na pag-asa ng bayan. Diba? Napakagandang balita po ito. Dahil yung matutuwa, guys, yung mga pamilyang nabiktima ng drug war campaign, fake drug war campaign ni former President Duterte. Magkakaroon na po kayo ng hustisya, huwag kayong mag-alala, malapit na po. Eh, syempre ang ating Pangulo, dinadaan niya pa din po kahit papano sa rule of law and due process. So, naniniwala po ang ating Pangulo dito sa human rights advocate, human rights law. So, kahit papano, binibigyan pa din ng karapatan itong si Digong. So, gagawin ito ng ating Pangulo in a legal process. Kasi sabi nga dito sa balita, guys, no? Ito, pakita ko sa inyo. PNP. Kasi nasa kamay na din ni President, Marcos can order PNP to implement Duterte arrest. Nasa kamay na din po ni President Bongbong Marcos ang kapangyarihan. Yan po yung sabi ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti. Kasi si Marcos po, si President Bongbong Marcos po, ang tawag doon, Commander-in-Chief. So, siya po ay may jurisdiction over the Philippine National Police. But, inaantay pa natin yung warrant of arrest. And for sure, pag dumating na po yung warrant of arrest, si President po ang magpapadampot dyan kay former President Duterte. So, para panindigan ni Digong ang kanyang mga pagkakasala at pagkakamali. So, let's see and wait, guys, kasi justice must be served para sa mga taong humihingi ng hustisya. Malapit na. Over the long time of waiting, eto na, guys, nandito na tayo. Nandito na tayo sa mga pinaglalaban nyo. Unti-unti na po, malapit na. Kapit lang po kayo mga mamamayang Pilipino. So, yun lamang ho, guys, at it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.